beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto na ngayon, wala nang intro. Ba't ba kayo nagagalit? Ayaw nyo ba maging presidente? Nasa kanya nga yung kayamanan ng lahat. Lahat ng pag-aari ng mga Marcos na hinahanap nyo, yung mga ginto na hinahanap nyo, yung mga dolyares na hinahanap nyo, na kay FLM! Oh, ano pa problema nyo? Ayaw nyo ba na ang pamilyang Marcos mabuo na? Ayaw nyo ba ang manilbihan hindi na mapalitan ng ibang apelyido? Di ba? Total naman, nag-aaway naman ang kampo ng Duterte at kampo ng Marcos. Di ba? O bakit hindi na lang natin tong ipasok itong si FLM? Di ba? Siguro manawagan tayo, FLM for President 2028. Eto na ngayon mga kababayan, kaliwat kanan ang batikos, kaliwat kanan ang bato, kaliwat kanan ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Tamad, kung ano-ano, tamad daw At wala daw ginagawa, hindi daw siyang nagpapatakbo ng gobyerno. Di ba? Pero alam nyo mga boss, yung katangian na nakita nyo sa dating Pangulo, wag niyong ikukumpara sa ngayong kasalukuyang Pangulo. Bakit? Iba ang diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi natin namamalayan na marami na palang nagagawa na proyekto. Taliwas, dun sa mga iba na bumabatikos, 10 ng mga kaibigan natin dyan sa kabila, magkaiba po kasi inahambing ng mga Duterte ang kasalukuyang Pangulo sa dating nakagisnan nilang Pangulo. Na walang ginawa naman talaga ang dating Pangulo. Ano bang estilo ni Pangulong Duterte? Magpatawa, laging nasa media, komedyante, di ba? Matapang, ganon. Ngunit, meron kayong nakakalimutan. Hindi kasi lahat ng mga tao, ganon ang ugali. Ako, iba ugali ko, kayo, iba-iba. Tayong lahat, iba-iba ang ugali. Si FLM, iba ugali. Diba? Kaya huwag niyong hahanapin sa isang tao kung ano yung nakita niyo sa isa. Ngayon, mga boss, sinasabi nilang tamad. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Ako na po ang magbabalita. Kung hindi niyo po nakikita, kung hindi niyo napapanood sa ibang mga channel o sa iba pa na mga kaibigan natin, eto na po. Panoorin nyo! Iso ang halaga ng investments o pamumuhunan na nakuha mula sa mga foreign trips si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DTI, kasalukuyang nasa proseso ang mga ito na kinabibilangan ng 148 proyekto. Ilan sa mga ito ay may kinalaman sa manufacturing sector, information technology at BPM, renewable energy, data centers at telecommunications. Kasama na rito ang naging pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC Summit sa San Francisco sa Estados Unidos kung saan kasama ang sektor ng artificial intelligence, health sciences o pharma manufacturing, energy at iba pa. Una nang binigyang diin ng gobyerno na ang karagdagang investments ay magdudulot din ng maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Samantalang kapag ikaw ay nasa kabila, sasabihin nila, walang ginawa yung Pangulo kundi lakwatsa, mamasyal ng mamasyal, travel ng travel, inuubos lang yung pera ng gobyerno. Kita nyo naman yung hinahakot ng mga investor para maglaga ng kanilang mga negosyo dito sa ating bansa. At hindi lang yan mga boss, hindi lang yan yung mga pagdadalo niya sa mga ganyang mga okasyon na daigdigang organisasyon. Ang laki nga. Ang laki ng naidudulot na tulong para sa ating ekonomiya. Na ngayon nga mga boss, halos gabuhok na lang yung utang ng Pilipinas nung nakaraang taon na iniwan ng dating administrasyon. Biruin nyo mga boss, sa akala natin walang ginagawa itong si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo, ang laki na ng improvement.
marami ng mga proyekto na mangyayari sa ating bansa na hindi pala ninyo nalalaman. ABM gets Agila, the first internet satellites dedicated to Philippines to bring internet connectivity to far-flung areas. Pati yung mga pinakamalalayong lugar, mga kababayan, dito sa ating bansa, maabot na ng internet, magiging sosyal na sila. So, sa mga susunod na araw, mga kababayan, yung ating mga anak, kayo na mga nasa pinakang malalayong lugar, you will be connected to the rest of the world, ay to the whole world. Ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong na ayaw niya na may maiwan sa ating mga kababayan kahit na kayo ay Ito ngayon yung mga boss. Lagi tayong nagrereklamo sa mga internet natin, lagi tayong sinasabi, 'di ba, pag nagla-live tayo, putol-putol. Yan yun eh. Ngayon, may bago na tayo na internet na sasakop sa mga kasulok-sulukan ng mga probinsya dito sa ating bansa. Nagawa ba nung dating presidente? Hindi. Bakit ngayon may mga proyekto na nagagawa ang Pangulo, hindi nyo binabalita? Kasi ang gusto nyo lang ibalita yung mga masasama na naririnig ninyo. Eto, isa pang proyekto. Pasok! Utang ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled o bayad na. Ibig sabihin, Ano ibig sabihin? 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. Mula Oktubre, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. Yan ba? Mga boss naman! Mga boss naman. Baka naman minsan manuri lang tayo, manuri muna tayo bago tayo bira ng bira. Huwag kayong magpaalipi sa paghanga nyo sa isang tao. Manuri kayo at manimbang kayo kung ano yung magiging pipiliin natin na mas lamang ang kapakanan ng mas maraming nating kababayan. Hindi kapakanan ng mga iilan na mga sobrang sakim sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Yun yung mga boss. Kasi nakikita nyo na, biruin nyo, binabas si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi nyo mabas si Sara Duterte na hanggang ngayon, diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin na ipapaliwanag kung saan at kung paano niya ginastos sa loob ng 11 araw yung 125 million. Diba? Minsan, pag nilay-nilayan nyo mga kababayan, bakit kailangan nyo magalit sa isang Pangulo na tahimik, na naghahanap buhay para sa sambayanang Pilipino? Bakit kailangan nyo mag-ingay, siraan? Wala na tayong magagawa doon, lagi kong sinasabi yan. Walang perpektong administrasyon. Lahat ng administrasyong mauupo, hindi madudungisan ng korupsyon. Ito pa. Pangat. 1, 2, 3. Pang-apat. Development Bank ang Bataan Cavite Interlink Project na nagkakahalaga ng $2.1 billion o 118 billion pesos. Lain po ng 32.15 kilometers na suspension bridge na mapapabilis ang biyahe mula Cavite hanggang Bataan via Manila Bay. Makikinabang din sa proyektong ito ang mga industrial areas sa Calabarzon. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa seremonya nang ipakita sa publiko ang disenyo ng Bataan Cavite Interlink Project noong March 31, 2023. Kapag natapos ang tulay, magiging 45 minutes na lang ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite. Sisimula ng konstruksyon ng tulay sa susunod na taon. Ito ngayon mga boss. Walang sinasabi ang Pangulo na build. Gagawin ko to, gagawin ko yan, gagawin ko rin yan. Walang sinasabing gano'n ang Pangulo. Kundi alam nyo ang ginagawa niya, deadma. Bahala kayo. Ang pinakamahalaga sa aking trabaho ay gampanan ng tapat at ma-deliver ng maayos sa taong bayan ang nararapat na mga proyekto na pakikinabangan nila habang buhay. Diba?
Napakaganda mga kababayan ng mga proyektong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sa kabila nun, patuloy pa rin ang paninira ng mga ilan nating mga kapatid, mga kapwa Pilipino. Kayo na humusga. Hindi lang yan. Nakakailan na ba tayo? Hindi ko na mabilang. Itong dami ng mga produkto tuloy, ng mga proyekto na inaasikaso ngayon, na mga naaprubahan na, mga nagawa na, at mga gagawin pa. Budget and Management ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayaw niyang mag-iwan ang kanyang administrasyon ng utang sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa DBM, prioridad sa... Tingnan nyo, ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw niyang mag-iwan ng utang sa susunod na mga henerasyon ang ating bansa, ang Pilipinas. Di ba't napakaganda? Ewan ko sa inyo. 2024 national budget ang pagkakaroon ng responsibleng debt management habang sumusuporta sa post-pandemic recovery ng bansa. Paliwanag ni Budget Secretary Amenang Pangandaman, lumobo sa higit 7% ang budget deficit ng bansa sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Ngunit, unti-unti na itong naiibsan at target na maibaba pa ito sa 3% sa 2028. Kung maibababa pa niya ang deficit, mababawasan din ang pangungutang ng Pilipinas. Samantala, nilinaw naman ng DBM na ang unprogrammed funds ng 2024 national budget ay standby appropriations na mahalaga para matugunan ng gobyerno ang mga hindi inaasahang pangyayari. Pagtitiyak pa ng ahensya, may sapat na safeguards ang naturang pondo para maiwasan ang unconstitutional spending. Boss naman, nakita nyo naman kung gaano ka-systematic, scientific. Ay, galing scientific. Napakagaling ng Pangulo natin napaka-systematic kung paano niya isalansan yung ating budget, yung ating pangangailangan na kailangan alam niyo yon, kailangan parang nasa bahay lang mga boss 'di ba? Na nagba-budget kayo na kailangan hindi mabitin yung inyong budget na binibigay ng asawa nyo na may kirida. 'Di ba? Na kayo na may bahay na binibigyan ng budget, ihiwalay nyo na yung para sa bayad sa upa ng bahay, kuryente, tubig, internet, budget sa pagkain, at syempre dapat may savings. Halos ganon, para mas maintindihan, babawan natin yung pag-iisplika. Our beloved Boss Mike Cervera.